Yan mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is January 12, 2026 at tayo ngayon napupunta dyan sa may Coffee Bean and Tea Leaf sa may Parcalos Drive, Baclaran, Paranaque po yan. At dadalhin po natin sa may Araro Street, Palanan, Makati po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin itong ating susunod na misyon. At samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick up area. Umaabala si House Minority Leader at Service Conference Representative Marcelino Nonoy Libanan sa mga mambabatas na iprioridad ang pagpasa ng bagong batas para sa pagpapatuloy ng modernisasyon sa Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Libanan, magtatapos na sa 2027 ang 15 taong revised AFP Modernization Program na itinabatas noong 2012. Kiit ni Libanan, kailangan ng bagong batas para magkaroon ng smooth transition sa susunod na yugto ng modernisasyon sa hanay ng puwersa ng militar. Sinilibanan na yun nito na masigurado ang tuloy-tuloy at pangmatagalang pagpaplano na siyang titiyak sa kakayahan at kahandaan ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa harap ng mga hamon sa seguridad. Pinanggit ni Libanan na 1995 unang inaktibahan ng Kongreso ang 15 taong AFP Modernization Program na mayroong 50 bilyong piso na pangunang program na pinatawid naman noong 2012 at dinagdagan pa ang alokasyon. Kasama mo sa Kamara, Radyo Manuno, Grace Mariano, Sadaka, Index number 558. Vice President Sara Duterte may panawagan sa publiko ngayong ipinagdiriwang ang Zero Waste Month. Kasama po natin sa detalye ng balitang yan si Excel Radyo Mandot, Joyce Adra. DCXL Radyo Man Report. Inigayat ng Office of the Vice President ang bawat Pilipino na makibahagi sa mga hakbang at kasamang pamamahala ng basura. Kasabay ito ng pagdiriwang ng Zero Waste Month ngayong Enero. Ayon kay Vice President Sara Duterte, dapat simula sa mga tahanan ng disiplina sa bastong pamamaraan ng pag-dispose ng basura. Partikular, ang pamamaraan na reduce, reuse at recycle tungo sa mas malinis at mas ligtas na kapaligiran. Cellphone Plus Gold. Ako, sinurito na maga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo, nagpagamit ko ng Cellphone Plus Gold. Airplane! Salamat sa Cellphone Plus Gold. Cellphone Plus Gold. Mas pinamagas, pinagaling ang husay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bryan Adams. Roll with the punches. 2026. Performing his greatest hits and more. Live at the Mall of Asia Arena, January 31st. Bryan Adams, live in concert. Book now at smtickets.com. Presented by Will Rose Live. Hello Philippines, it's Bryan Adams. See you all soon. Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. O si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy. Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Bright Bar Blues with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng lumit na tiyak pero di masakit sa kamay. Importante yan, importante. It's Bright Bar Blues manufactured by ACS Manufacturing Corporation. Sandali lang, sandali lang. Choco Plus Herbal Capsule. Sa 25 years old, dati may leukemia ako. Kasabay sa pag-take ko ng aking mga gamot, ang Santo Plus Herbal Capsule. Philippines pa rin suke. O, di ba? Yung mga ibang lugar dyan, baka gusto nyo ng mga
mag-shout out. Oo. Baka meron din kayong tagline. Si Ben, hi Ben, sabi niya, I love visiting the churches sa Cebu. Oh, To pray and of yes. course, food trip. Sure. Cebu Lechon is love. Of course. Ayan ha. Meron pala nabasa sa second floor. Nice to meet you. Pati natin, congratulations, Vice Governor, former Governor Matthew Manotoc, and Amy Herald. Yes. Sundan, Rina. Finally, after, I think, if I'm not mistaken, after 8 years, After 8 years. sa Amerika po sila Vice Governor. Vice At saka Governor. si Amy Herald, the former Minister. Alright. Sa alam mo kung saan sila nag-meet? Saan? Basta ko eh. Saan? Sa may toilet, sa PGR. Talaga, parang Vice Shanta. Oo, ang ganda ko sa kanilang park. Park? Kakaiba. Ginento nila, kakatuwa. Kakatuwa yung kanilang meet up. Ano tawag doon? Ano yun? Ano ba? Mga meet up. Mga- Yung parang kayo nag-meet, di ba? First time, you Oo saw nga. each other. Bago kayo Meant to be. magkatuluyan. Meant to be. Yung mga sarili-sariling kwento. Oo, partner eh. Congrats, So now, congrats. Congrats, Jamie and Vice from Matt. Taus-pusong tumulong, walang itinatagi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila? Alright, so ngayon po, no, pag-uusapan po natin, baka first time niyo po itong naririnig, pero maganda rin pong matutunan natin dahil ang ating pong kasama ngayon na mga kausap, isa po siyang mechanical engineer na nakadevelop po siya ng GPS-based passenger system. Ano po ba ito? Dahil papakilala po namin sa inyo si Clyde Sanmig Forfus. Katukayo ito. Kamag-anak ko ba? Katukayo Dito ni ko ba niya. ito? Hello, Clyde. Clyde, good morning. Good morning po, Mr. Sir Mig. Alright. Mga pinsan lang. Hindi ko sino. Bata pa si Engineer Clyde. Engineering graduate po. Yes, opo. Clyde, ano ba itong GPS-based passenger system? Nakakita na ako ng konting figures, pero sana mas ma-explain mo, maikwento mo sa ating audience today. Sige po. So, yung GPS-based passenger information display system po, ayun po yung tawag sa mga screen sa loob ng tren na nagpapakita ng information para sa mga commuters tulad ng kung anong station ka na ngayon, ano yung mga susunod na mga stasyon, yung ETA sa mga bawat station, kung saan papunta yung tren, kung anong side ng pintuan yung magbubukas sa bawat station, at iba pa. Galing nga, bakit mo to dinevelop? Ano yung gap o ano yung need na in-address mo para gawin mo? Context na po, nag-commute na po kasi ako ever since bata pa ako, and lagi nagtitrend kasi yung mga pinapasukan ko na mga school malapit sa LRT. So, as a regular commuter, over the years nakita ko kung paano po nag-evolve yung mga linya natin, and nakita ko rin yung mga changes na nagkaroon at unfortunately nawala din. And isa na doon is yung mga iba pang passenger information systems na na-implement na mukhang napabayaan na ngayon. And sobrang unfortunate kasi sobrang laking tulong talaga yun sa mga commuters natin. Kasama na po ako. And ang naiwan na lang ngayon ay yung mga audio announcements sa loob ng tren. Oh, wait. Engineer Clyde, no? Itong pinag-uusapan natin is the GPS-based passenger system na ikaw ang nag-develop for LRT1, LRT2, and MRT3. So, kinakwento mo, unfortunately, may mga nawalang mga sistema dyan or what. Ano yun? Na baka marinig tayo ng mga official ng LRT at MRT. Na talaga ibalik nila. Oo. Ito galing na po mismo sa commuter. Opo. Apo. Ang pansin ko po noon ay nagkaroon na rin po ng similar system na ganito. Unfortunately, ay ngayon, parang abandonado na siya. Kita mo pa rin yung mga monitors na yung mga screens sa loob ng tren, pero nakapatay na siya. Nung time na gumagana pa yung mga screens na to, kadalasan maliit lang yung space na naka-allot para doon sa mismong information. At yung mas malaking space naka-allot para sa advertisement. Gusto ko po mangyari o magkaroon is tulad sa ibang bansa, is fortunate ako na nakapagbakasyon ako sa ibang bansa, and most of the time public transport is tinatake namin. Nakita ko na sa kanila, kaya naman nilang ipag-share yung ads, mga passenger information in a
na madaling maintindihan ng mga pasahero yung gusto nilang yan. So, ito ba flight or commercial na ito? Kumbaga yung mga, ano ba ito, mga units nito, hindi ikaw pa lang ang meron. Sino nang meron ito? Sa ngayon po, prototype pa lang po siya. Proof of concept. Ginawa ko po siya ngayon para as a portable device para po matest na gumagana po yung GPS system at madali po siyang madala sa loob ng mga tren para ma-validate yung device. Tsaka sabi mo may ETA eh, di ba? Oo, may makabasa estimated time of arrival. Oo. May Sa mga ngayon ganong po, features din. it's more of, ayun po yung nagiging function talaga po ng actual PIDS system. Pero sa aking device, hindi pa po siya nakakapagawa ng ganong estimated time of arrival. So, sa ngayon, sa mga initial testing mo flight, ano na ang mga benefits na, kumbaga, na-enjoy mo, kumbaga, addressing that need? Especially meron ka na yan. Isa sa mga benefits na na-address as a commuter is hindi ko na kailangang subaybayan o tutukan yung kung nasa labas ng tren para lang malaman kung nasaan ako. Kasi hindi naman lahat ng mga tren may mga audio announcements sa ngayon. Lalo na yung mga lumang mga pagod. Maganda na may mga gantong system para at least pwede ka muna mag-relax o mag-focus sa ibang mga bagay sa biyahe. Tapos yung system na yun yung bahala magsabi sa'yo kung malapit ka na sa station mo. Saka pati na rin kung tama ba yung sakyan mong tren at saka kung anong size na pintuan niya magbubukas para makapag-ready ka na at makalapit ka na. Oo, teka, wala tayong ganyan ngayon. Oo, kasi wala tayong ganyan, ano? Engineer flight. Yes po. Wala, oo. Correction lang po, hindi pa po ako engineer. Okay. Boards pa lang po ako. Okay, anyway, future engineer flight. Oo, soon to be. Oo, hindi, kasi maganda to wake up call. Sana nakikinig sa atin, ano? Kasi buhay, yung MRT3 ng 5 days ago, yung escalator incident, kung saan tipo-tipon yung mga tao, at talaga ng mga halos mahulog doon. Kakaibang, ano yun, nakita mo ba yung video na yun that went viral? Ay, pinag-uusapan yun ng mga commuters. Hanggang ngayon, despite all our, ewan ko, panawagan, kanapsa, lahat ng mga iniimbestigahan, may ganyan mga pangyayari. Di ba, Clyde? Nakakalungkot. Yes po. Opo. Oo. As a commuter myself, parang mag-shoot ako na baka natakot ako na baka mangyari yung sa amin. Nandun ako. And syempre safety na rin po kasi yung concern. Isipin mo, paano kung may bata doon, may isa nung, kumbaga, hindi ganun kalakas, or pwede ka mahimatay, pwede ka mamatay sa ganung sitwasyon dahil lang tumigil ang escalator. Hindi ba? O ayaw tumigil ng escalator dahil sobrang congested naman yung mga tao. But anyway, since wala na tayong oras side, hopefully, itong yung GPS-based system ay ma-pick up ng ating mga, di ba? Ng ating mga official. But for now, what are your tips sa mga passengers? Since sabi mo nga, ikaw, you're always commuting, para naman mapagaan yung kanilang buhay araw-araw. Isa sa mga siguro na mabibigay ko, marami na lumalabas na yun ng mga application na nagbibigay ng mga estimated arrival for sa mga tren. Pwede nilang ito gamitin para kunwari malaman at least alam nila yung may edit sila kung kailan darating yung tren para siguro pwede sila muna mag-stay sa comfort area sa baba, hindi muna sa platform lalo na kapag sobrang matao sa mga station. Meron din doon mga information kagaya na lamang ng kung gano'ng kadaming tao na station or yung mga pagod para at least alam nila kung makapag-tren ba sila or kailangan nilang consider ng ibang alternative na Ibang option. Kaya ang nangyayari tuloy, walang nagsitrend. Bili ng sasakyan na ibang usapan na naman. Pero itong GPS-based passenger system mo, paano ba makukuha yan or magagamit ng ating mga kababayan? Sa ngayon po, sa tingin ko siyang proof of concept. So, tinatapos ko po siya. Pero ang pinaka-trip ko is hopefully ma-develop to into a bigger system na pwede pong i-install. Not siya sa mga trends, pero pati na rin sa mga buses o sa iba pang public transportation. Iba-iba o Yes po. yung malaking tulong yan yung arriving at this time, di ba? Opo.
Alright, right? Yes. Ang hope ko lang po, if ever na siguro itap ako ng government or transport company, I would really like to help out. Kasi gusto ko talaga magkaroon ng ganitong system sa public transport natin. Sobrang laking tulong niya sa mga pasahero, lalo na sa mga stress na yung mga senior citizens, mga bubuhan, at lalo na yung mga PWDs natin, especially yung deaf and hard of hearing, dahil sa ngayon audio announcements lang, wala pong visual aid, so medyo nahihirapan sila gumamit ng ating transportation. Tingnan mo na yan. Okay, Clyde, maraming salamat. Saan ka ba makukontak? Nasa Facebook ka ba? Or social Yes media? po. Clyde Corpus, ano? Yes po. Alright, Alright, maraming salamat thank you. sa'yo, Clyde. Thank you, Clyde. Ano mo yan? Nagmagandang loob na. Oo, tama. Oo, Pero maganda. demonstration, eh, Pero diba? maganda at least merong prototype. Kumbaga meron ng proof of concept, ipe-presenta na lang. Sana, di ba, makakuha siya ng mga, kumbaga, collaboration. Siyempre, At sana mag-isip po yung ating mga otoridad, MRT, LRT, no, gawin natin mas maayos at mas magaan para sa ating mga pasahero. kasi po minsan ganun po yung quality. Ano, Ganun, medyo mabog. Paano kung Oo. ako na medyo, diba? Ganun lang po. Minsan, yung minsan, oo. Wala man lang visuals at mas marami pang araw at mas marami pa kaysa dun sa para sa mismong commuter. Alright, nako, hello, Chef Jose, thank you sa iyong message. At kung dumaan ba ang mga ito sa dealer? So, ang tinitingnan na po kasi talaga ng Bureau of Customs ay yung object po. Hindi po kami tumitingin sa personalidad, kung ito man po ay may kaugnayan sa dating congressman na si Saldi ko. Ang amin lang pong concern talaga dito ay yung proseso ng importation. At dahil nga po nakita natin wala po siyang kaukulang import entity, kaya po tayo umaksyon at humingi po ng search warrant mula po sa Congress. Epektibo para maging patas, maaaring magsumite ng kaukulang dokumento ang mga registered owner ng mga sasakyan. Pero giit niya, base sa pag-implementa ng search warrant, hindi talaga makikita ang mga sasakyan sa records ng Bureau of Customs. Sa mga nakapangalan na registered owners, may ilan umanong kumpanya kung saan shareholders ito. Dapat naman kasuhan ng perjury ang mga testigong nagre-recant o binabawi ang kanilang mga sinumpang salaysay, lalo na kung wala namang matindi at legal na dahilan para dito. Ito ang sinabi ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa kayo ng pagbawi umano ng testimonya ni dating DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara at maging si Engineer Bryce Hernandez. Pag-ulit na naman ha, mag-ulit ha. Matindi at legal na rason para ang justification for it. Dapat na kinukulong sila for perjury. Ganun dapat ang treatment sa mga yan. Ayon pa kay Cayosa, maaaring pilitin ng korteng lumistigo pa rin ang mga nagre-recant o gawin silang hostile witness ng mga prosecutor at mga abogado. Meron din mga magagaling na prosecutor at mga abogado. Dito po, ma'am? Pwede rin itong unahan. Sa unahan pwede rin to? Pwede din magkaliwa. Kasi masikip yata dito. Pwede rin ito isa. Yung kanto. Ito? Oo, kasino. pa rin siya. Lalabas at lalabas pa rin yung katotohanan. Pag mag-miss yung ituro, pero pwede rin din Sa yan. pumaprubahan ng korte, umano yung pagbawi umano ng testimonya ni Alcantara at Hernandez. Mas maluwag naman dito. Kasi yung dahil sa bulala yun. Kaya dami na yung Mga sasakyan. dokumentong ibinigay nila kasama ng daan-daang milyong halaga. Di ba mataba mo yung bulalo? To? Yung bulalo, di ba mataba yung bulalo? Opo. Yung bulalo na yung pinagpilahan nila dyan eh. Ano yun? Ang kumakain lang yun. Mga talagang ano lang. Oo, Mga bata pa. Oo, yung walang di pa conscious sa katawan. Kasi Oo. pag mga high blood ka, Nako, malakas yun. grabe yun. Higop ka nga. Sarap higop sa baw, pero naglatak-latak mo. Ano yun? Ano kasi? Ulitin na naman sa taas. Dito na pa? Hindi, right. Dito, right. Ang constitutional law expert na si Attorney Domingo Sa may Cayosa. brown na gate kuya, right side. Ate Vilma is nasa atin. So, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.
una, pasamantala, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. Paalam po. Two, 4, 1, 6.